Secretary of War, mga kapatid ng Amerika, nag-issue ng matinding statement dito sa Iran, mga tol. Pag-usapan natin to. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So bagong-bago lamang to mga tol. February 9, 2026. Ayon dito mga kapatid sa report, US Secretary of War Pete Hegseth has issued a blunt message to Iran saying it would be a wise choice for Tehran to accept President Donald Trump's offer of a negotiated settlement. Speaking at the Bath Iron Works naval shipbuilding facility in Maine, Hegseth emphasized America's strategy of deterrence through overwhelming strength, warning that if diplomacy fails, the US military is prepared to act decisively. Naku po. Kaya nga sabing gano'n ni Hegseth, no? Wise choice na para sa Iran. Tanggapin na lang nila yung alok na negosasyon o yung negotiated settlement ni US President Donald Trump. Dahil kapag hindi nagtagumpay itong negosasyon na to, nakahanda na ang armada, ang military, US military, nakahanda na mga kapatid para kumilos to act decisively. Panoorin natin to mga kapatid, pero bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. So eto nga sinusubaybayan natin na kaganapan sa pagitan ng Iran at saka Amerika mga tol. Ito'y tumatakbo na ng ilang linggo at ilang buwan na rin. Mula nung dumating mga tol, yung mula nung idineploy ni Trump etong kanyang armada dito sa Middle East. Kumbaga nakahanda na etong puwersa ng Amerika na anytime kung hindi magsatagumpay etong usapan na to, etong pag-uusap na to, maari na nga itong magsimula ng isang malaking digmaan na ito'y inaabangan din mga tol ng buong mundo. Hindi naman inaabangan na ibig sabihin gusto nilang mangyari, pero inaabangan kung ano nga ang magiging resulta. At dito nga sa pagsasalita ni Pete Hegseth, no, ay nagbigay sila ng ultimatum. Sabi rito, Hegseth issues ultimatum to Iran on nukes. No? Panoorin natin to mga tol. Look at Iran, what President Trump said about their nuclear capabilities. Iran will never have a nuclear bomb. Well, yun na nga sinasabi mga tol ng Amerika, hindi kayo pwede magkaroon ng nuclear bomb. Kaya pinipigilan nila hindi lang ng Amerika, ng Israel, ang Iran doon sa kanilang nuclear program. At whenever na nababalitaan nila na yung nuclear program ng Iran is tumatakbo na at nalalapit na doon sa hangganan para makamit nila yung goal nila, ang ginagawa ng Israel at sa kanitong US, binobomba nila mga tol. No, ganun na nga ang nangyayari. Iranian leaders either didn't want to pay attention or didn't believe him, and then 7 beautiful B-2s flew 37 hours undetected and dropped 14 30,000-pound munitions exactly where they were supposed to land, undetected, flawless. Dito pinapakita ni Pete Hegseth kung ano yung capability ng Iran, ng US rather. Sabing ganon, ayaw niyong maniwala eh. 'Di ba? Hindi niyo pinapaniwalaan yung sinasabi ni Trump na hindi kayo pwede magkaroon ng nuclear bomb. So nagbumiyahi daw yung B-2 bomber nila 37 hours undetected, walang nakadetect mga tol. Ibig sabihin pinapakita ng kinikwento ni Pete Hegseth yung kakayanan ng Amerika na umatake nang hindi ninyo namamalayan. So gaano kadelikado yung ganung bagay mga tol. No other country in the world can do that, and the president has been clear to Iran. He wants a negotiated settlement. I think it would be a wise choice for them to take him up on that deal. Maliwanag daw yung sinasabi ni Trump mga tol, meron na daw negotiated settlement. It's a wise choice for Iran o Tehran to accept na lang yon, sabing ganun. We're the strength department. Our job is to be that hammer when necessary, and I'm hopeful we don't have to use it. That's the idea of deterrence.
you get peace through deterrence. But if you must fight, you will be unleashed to fight to win. Napakalinaw nung sinasabi. Overwhelmingly. Not fight politically correct. Overwhelming violence of action at the decisive moment so the enemy knows exactly what you mean. First and foremost, in our department, we're reviving the warrior ethos. We're eliminating distractions and debris. No more DEI, no more dudes in dresses. Talagang sundalo sa sundalo talaga. No more climate change worship, social justice, or political correctness. We're done with all that garbage. We're done with our diversity is our strength, which is the single dumbest phrase in military history. Our diversity is our strength. Our generals used to say it time and time again with a straight face. No. I see a lot of different faces out here from different backgrounds, and that's a beautiful thing. But the reality is your unity is your strength. Your shared purpose is your strength. What you're able to do together with a common purpose and a common mission is what makes America special and different. So we're unleashing our warfighters to get back to basics. They'll be ready, they'll be trained, they'll be disciplined, accountable, and lethal. That's the whole point. When I talk to President Trump, that I'm going to talk to a group like this, of folks in uniform or in hard hats, I say, what do you want me to say? And he always says, you know, Pete, just tell him I love him. Kuhang-kuha yung boses no? Because he does. He wants the best for our troops and he wants the best for you. And that's why, in addition to rebuilding the military, we're reestablishing deterrence. Not to mention, last night we just announced we did a maritime interdiction on a dark fleet oil tanker in the middle of the Indian Ocean, in the Indo-Pacific region. And that ship had fled all the way from the Caribbean, because when we put in the oil quarantine around of illicit trafficking around Venezuela, a couple of ships decided to take off. And we saw them take off. And the only guidance I gave to my military commanders is none of those are getting away. No, basically mga kapatid, dito sa sinasabi ng Secretary of War, Pete Hegseth, no, ay hangga't maaari dinadaan pa rin sa negosasyon, no, dinadaan pa rin nila sa pakikipag-usap. Pero kapag walang nangyari doon sa pakikipag-usap na yon, ang trabaho nila, 'di ba? Ang trabaho nila mga kapatid, sila yung pupukpok. Sila yung papalo mga tol sa pamamagitan ang violence nga daw mga kapatid, no, sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Hangga't maaari sana makuha sa pakikipag-usap. Pero kung hindi magkakasundo, 'di ba? Ang sinasabi nga rito ni Pete Hegseth, wise choice na para sa Iran o para sa Tehran na tanggapin na lang to accept President Donald Trump's offer of a negotiated settlement. Pero syempre mga kapatid, ang Iran, alam naman natin, meron din silang ipinaglalaban at ayaw nila na basta-basta na lang, tatanggapin na lang nila yung ganun nga, 'di ba? Kasi ang inilalaban ng Iran mga tol is magkaroon nga sila nung yung karapatan nga nila doon sa nuclear program na yon, 'di ba? At the same time is yung mga sanctions. Yun yung kanilang gustong itakel. Habang eto naman sa Amerika is una-una ilimit yung kanilang ballistic missile, yung kanilang ugnayan sa mga tinuturing na terror group tulad ng Hezbollah, Hamas, ano pa ba iba, Houthis, 'di ba? Yung mga at saka lalong-lalo na doon sa nuclear program na sinasabi nga ng Amerika at malinaw na sinasabi ng Amerika, hindi kayo pwedeng magkaroon yan. Kasi nga wala silang tiwala rito sa Iran at naniniwala sila na kapag ang Iran ay nagkaroon nito is may posibilidad o may tendency na gamitin talaga yan ng Iran sa kung ano man ang purpose mga tol ng isang nuke bomb. Alam naman natin kung anong purpose ng nuke bomb, kung bakit ginawa yan, di ba? Bukod sa pagiging deterrent niya o bukod sa pagiging pampigil niya para atakihin ka, lalong-lalo na alam mo, meron kang, alam ng kalaban mo na meron kang ganong klaseng sandata, bukod dun sa purpose na yon, ang pinaka-purpose talaga nun is talagang mass destruction talaga. Kaya nga ginawa yan di ba? Ginamit ng Amerika yung kauna-unahang ganong uri ng sandata sa Japan.
Hiroshima at saka sa Nagasaki na naging dahilan kaya sumuko mga tol etong Japan. Gulantang sila eh, 'di ba? Hindi nila akalain biglang magkakaroon pala ng ganong klaseng na sandate. So ngayon, sabi rito ni Pete Hegseth, wise choice na yon kasi kung hindi, sabi nga rito mga kapatid, kung ang diplomasya na yon ay mabibigo, meaning walang mangyayaring negosasyon o hindi magtatagumpay, ang susunod na pwedeng mangyari is US military action na. Alam na natin mga tol, yung mga susunod na mangyayari kapag ganun na. None of them. I don't care if we got to go around the globe to get them, we're going to get them. Look at Iran, what President Trump said about their nuclear capabilities. Iran will never have a nuclear bomb. Well, Iranian leaders either didn't want to pay attention or didn't believe him. And then 7 beautiful B-2s flew 37 hours undetected and dropped 14 30,000-pound munitions exactly where they were supposed to land, undetected, flawless. No other country in the world can do that, and the president has been clear to Iran. He wants a negotiated settlement. I think it would be a wise choice for them to take him up on that deal. The world saw America's capabilities, peace through strength, deterrence in action. We were Peace out of through Iran strength. before Iran even knew we were there. No other country can do that. Diba? Nakapasok na sila sa Iran bago pa man malaman ng Iran na nandoon na sila at walang ibang bansa daw mga tol ang may kakayanang gumawa nun. Ayaw maniwala daw ng Iranian officials, ayaw nilang makinig. So ang ginawa ng Amerika, nagpalipad sila ng B-2 bomber mga tol. 37 hours bumiyahe yun, undetected, walang nakadetect, walang nakaalam at nagulantang na lang sila dahil naghulog nga ng bomba doon mismo sa eksaktong kinalalagyan ng kanilang nuclear site. So makatwid mga tol, dito is pinapakita ng Amerika na sila lang ang may kakayanan nun. Kung gaano kadelikado yon, yung tipong bago mo pa malaman na nandiyan na kami, nandiyan na kami. Kumbaga pinapakita nilang, hindi pa ba kayo na dadala dito sa demonstrate namin? You're seeing something similar with narco-terrorists in our own hemisphere. How long have we been talking about going after drugs that have poisoned Americans and wrecked our communities? For the longest time, too long. It was a catch and release program, a law enforcement function that didn't work. We'd catch the same traffickers and let them go. They'd go right back to it, no deterrence at all. But these narco-terrorists and designated terrorist organizations, they were targeting our communities. This community, my community, your community, our kids and our people in our country. They knew exactly what they were doing, poisoning our country with fentanyl, cocaine, and any number of other drugs. Problema rin natin yan dito sa Pilipinas eh. So instead of a catch and release program, President Trump demanded, if you're going to sail drugs in international waters, we will target your drug boats and we will sink them. Kumbaga, kaya sa hulihin kayo tapos pakakawalan din naman kayo, eto na lang yung gagawin, no? Kapag patakbo kayo ng barko, nag-sail kayo ng droga dyan sa international waters, palulubugin namin yan. Yun na lang yung kaya sa hulihin kayo, tapos pakakawalan din, di palubugin na lang. Kumbaga, alala niyo yung dito sa Pilipinas, di ba? Yung EJK mga tol. Pero kasi may may issue din mga tol eh. Yung mga ganyan talagang mga kaya kahit naman dito kay Trump, may issue pa rin yan eh. Di ba? Kasi kumbaga kulang nga daw sa due process, di ba? Yung nga ang mahirap kasi mga tol, no? Sa mga kriminal, kailangan talaga ng due process eh. Samantalang doon sa mga nabiktima, pag nabiktima na, wala na. Di ba? Hustisya na lang talaga. Tapos ang magiging hustisya, makukulong, pakakainin, di ba? After ng ilang taon kapag natapos na yung sentensya, makakalaya na, di ba? Anyway mga kapatid, so dito lang muna tayo mag-focus dito sa ultimatum na sinabi ni Pete Hegseth, no? Binalaan na nila ang Iran, tanggapin nyo na lang, it's a wise choice na tanggapin nyo na lang yung negotiated settlement na inaalok nga rito ni Donald
Trump. Pero alam naman natin mga tol kung ano ang sagot dyan ng Iran di ba? Kung sakasakali man daw na umatake ang Amerika, ibig sabihin, no, let's say hindi nagtagumpay yung deal na to, yung negotiation na to at umatake ang Amerika, talagang magre-retaliate sila. Magre-retaliate sila mga tol. At sabi nga nung ibang analyst at political analyst o military analyst, may posibilidad na baka ma-overwhelm etong Amerika sa dami ng kayang pakawalan ng Iran. Well, hindi natin alam mga tol kung ano mangyayari sa hinaharap. Sana kung makukuha sa pag-usapan, di sana makuha na lang sa usapan yan, di ba? Ikaw bilang isang tao rito sa ating daigdig, ano ang iyong masasabi dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.